Hello perfect people, it's me again, Rosalinda Ali, and welcome back to my life. So for today's video, story time. Ilang araw na akong ayaw ko talagang lumabas. Basta ayaw ko talagang lumabas, gusto ko lang dito sa bahay. Tapos si Bebe, lagi akong galit, lagi akong naiinis. Basta lahat. Siguro sa relationship namin ngayon yung pinakamalala na ayaw ko makipag-usap. Kasi may mga time yung sarili ko, push ako. Tapos si Bebe nakasupport lang sa akin. Pero sinasabi niya na wag masyado. Yung sarili mo, isipin mo, unahin mo. Yung mga ganong time. Basta mahirap. Mamaya sabihin nyo, bakit naman post lang post? Sa Facebook ako nagpo-post, pero hindi ako yung gusto ko mang pahamak ng tao. Pinipigilan ko yung sarili ko. Nagpo-post ako kasi parang gusto kong sabihin sa kanya na wag mo nang ituloy yung mga gagawin mong masama, paninira, mga salita sa akin kasi yung mga sasabihin mo sa akin, maliliit na bagay na tatanggapin ko at merong dahilan. Ayaw lang kitang bandang huli, parang ipapatulpo mo yung sarili mo, ganun. Ito yung mga time na ayaw ko talagang lumabas. Ayaw ko talaga, hindi ko alam. Nararanasan ko na to dati pero mas malala ngayon yung tipong ayaw ko na lahat. Ayaw ko talaga, ayaw ko may kausap, ayaw ko talaga lahat. As in. Kasi merong isang tao na nagpasama talaga ng loob ko. Kaya sasabihin ko sino yun. Pero hindi ako galit sa kanya. Siya pa yung kinakampihan. Ang malala pa doon, hindi pa alam yung story, yung buong story. Kasi medyo gumagawa ng kwento to. Hindi siya... Never ko nga aminin kung sino yung tao na to. Pero gusto kong sabihin yung epekto niya sa akin. Grabe talaga, as in. Grabe yung pagpapasama ng loob. Yung anxiety ko, kada kilos, sobrang diin. Dito lang ako sa bahay, ayoko lumabas. Si Bebe kinakapa ako. Sobra-sobra yung pangangapa niya sa akin. Gusto ko nang matapos yung ganito sa akin. Gusto ko na nang pahinga. Gusto ko lang, wala naman akong gustong gawin na iba. Pero gusto ko lang magpahinga, yung walang tao. Kasi sobra-sobra yung pagpupush ko sa sarili ko sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Na pati si Bebe nadadamay. Basta, sobrang hirap ng part na to. June 2024. Siguro kung mapapanood to ng taong dahilan ba't ako nagkakaganto, sana maisip mo na lahat ng ginagawa ko is para lang hindi ka mapahamak. At sana wag mo nang ituloy yung mga sasabihin mo na masasama. Kasi nag-aalala ako, kasi iba ako. Pag nagalit ako, hindi ko naiisipin pa. Kasi dati iniisip ko pa tama ba to? Pag sinabi ko ba to, makakabuti sa kanya, makakabuti sa akin. Kasi nalaman yung totoo, magpapasama naman siya. May mga ganun ako dati. Pero ngayon, parang ayoko nang gawin yun. Kasi ito yung resulta sa akin, ako yung apektado. Yun. Sige lang. Okay lang. Kasi ikaw yan Hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao yung ugali mo na yan kasi matagal ka ng ganyan. Wala akong masabi. Basta gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto ko rin matahimik ka. Huwag ka nang gumawa-gawa ng kwento kasi ako, di ko lang alam masasabi ko. Di ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano yung pwede kong masabi. Kasi siguro time na para sarili ko naman yung ipagtanggol ko. Kasi wala akong aasahan na ipagtatanggol nyo ako kahit alam nyo yun. Alam nyo yan Basta nagtithank you kay Bebe kasi sobra yung pag-intindi niya sa akin. Kahit sobra-sobra na, alam ko naman, aminado naman ako Masama talaga ugali ko pagdating sa part na nagsasabi ako ng para sa ikakabuti mo tapos parang wala lang. Kahit sino, kahit sa friend ko. Ayun. Ay, may gamot dito guys kasi inuubo ako. Para sa mga perfect people dyan. Solmox. Ayan. Ito yung iniinom ko pagka nararamdaman kong uboy na ako gabi kasi inubo ko. Uminom ako ng isa. Ngayon meron dito dalawa. Dala to ni Bebe. Iwan niya sa akin ng pagkain. Meron dito ito. Favorite ko to mula nung natikman ko. Masarap pala siya. Yung puto na may
itlog na maalat sa ibabaw, masarap. Tapos, bumili pa siya nito. Ito. So, sobrang hindi yan ako makapa kung ano talagang gusto ko. Kasi, hindi ko alam talaga. Ayan, ito. Tapos, meron dito C2. Tapos, ito. Ayan. Sinangag, itlog, tsaka egg. Meron akong ketchup dito. Kain lang ako. Basta yun. Wala naman akong gustong gawin na masama sa ibang tao. Gusto ko lang na matahimik. Gusto ko ng matahimik. Ayoko ng magulo. Medyo malungkot talaga ako ngayon. Malungkot. Basta ayoko lang lumabas. Yun lang yun. Yung mga nag-iaya sa akin dyan na natanggihan ko, sorry. Hindi ko talaga kaya lumabas. Siguro mahalaga ang tao pag marami talaga siyang pera. Nagtataka ako, sa akin galit yung tao, tapos wala naman akong ginawa. Yung pala kung ano-ano na yung sinabi. Guys, huwag din kayo magtitiwala sa mga nagpapakita ng mga convo. Kasi nagbubura sila. Magagaling sila. Akala mo yun lang yung sinabi sa'yo, pero hindi. Baka yung nagpabasa sa'yo, traitor din. Pero hindi ka mo ako galit. Kahit may mga tao na naninira sa akin. Nagtataka lang ako bakit. Kaso patunayan ko nung minsan, galit na galit siya sa akin, pero ginagaya naman ginagawa ko. Gusto. Sa Bebe, hindi rin kami masyado nag-uusap. Kahit sa chat, hindi kami masyado nag-uusap. Ayoko. Siya nag-chat sa akin, pero hindi ako nag-reply. Binabasa ko lang. Kasi dami ko iniisip. Ayoko madami siya. Alam niyo sana, mabuhat yung mga taong totoong naghihirap sa buhay. Totoong nag-e-effort sa buhay. Tapos sana din, mabuking lahat ng gumagawa ng kwento. Ba't naman kasi may mga taong naniniwala din na walang ka-ebidensya din. Kwento-kwento lang, naniniwala na kayo. Ang sarap. Puto na may itlog na maalat. Natikman ko ito, sarap yun. Sarapan ako. Nung una ayoko kasi parang feeling ko hindi siya match yun. Pero ang sarap. Natikman ko. Nakatikim lang ako ng ganito, ito. June 2024. Dati kasi ayaw ko talaga, iniiwasan ko siya. Pero masarap pala. Lalo na yung pagka yung dilaw ng itlog na maalat. Ito puro white to. Tsaka alam niyo ba guys, sa itlog na maalat, pag kumakain kami ni Bebe, yung dilaw sa akin, sa kanya yung white. Puro ano man to? Puro ano? Okay? Piling ko kaya baka ganito kasi parang kanin ko, diba? Ang hirap umasenso sa buhay pagka may mga taong hihilahin ka pagbaba. Layo tayo sa mga taong ganun. Kasi tanga mo na lang kung babalik ka sa mga taong sinasabi mo na minaliit ka. Napaka-plastic mo naman kung yung taong siniraan mo or sinabihan mo naman sa mga dati, babalik ka ngayon. Kaya sana huwag tayo manghusga ng tao. Lahat naman tayo may ginawang masama eh. Mas nagiging masama lang tayo pagka nagmamalinis tayo. Pagka pinipilit natin sa isang tao yung isang bagay na ginawa mo, dapat ba pagka ginawa mo, ginawa niya rin? Hindi ganun yun. May mga bagay na mahirap paniwalaan pero nangyayari talaga. Kaya kung ano yung kwento ng tao sa'yo,
Kung ano yung lumalabas sa bibig niya, tanggapin mo. Kasi alam mo naman kung nagsisinungaling siya o hindi. Ito pa ulit ko na itong sinabi. Ulitin ko ulit. May nagsabi sa akin dati na huwag akong magtitiwala sa tao. Agad kahit kanino. Pero hindi ko siya na-apply sa sarili ko. Pero ngayon, naiisip ko siya lagi na, tama. Tama yun. Hindi naman sa hindi ako naniwala sa kanya nung time na yun. Talagang meron lang akong ugali na madali ako magtiwala sa tao. Pero pag nasira mo, hindi na ako ulit magtitiwala sa'yo. Pero ito na naman, ilang beses akong pinaglololo ko. Pero tiwala pa rin ako ng tiwala. Pinagsinungalingan ako, tiwala pa rin ako ng tiwala. Hanggang sa, eto yung mga problema na ganito, hindi lang to para sa magjowa, sa mag-asawa, sa mag-girlfriend, boyfriend, nangyayari dito sa kaibigan, sa lahat, sa kamag-anak, sa lahat nangyayari to. As in, nangyayari yung mga ganung bagay, hindi lang sa magjowa-jowa na ano. Kaya pag nagraran yung isang tao or may sinasabi siya na masama, hindi laging siguro yung jowa niya, hindi. Kasi ako, grabe, tahimik yung buhay ko, bebe. Sabi nga malalaman mo na para sa yung isang tao pag hindi ka na nag-aalala or na-stress, di mo siya iniisip-isip kahit hindi siya mag-chat. May nagsabi rin sa akin dati na hindi nyo kailangan maghapon mag-chat. Hindi nyo kailangan maghapon magtawagan. May nagsabi sa akin na totoo naman yun. Ibig sabihin pagka inaaway ka pa niya pag hindi ka nag-chat, ibig sabihin, hindi pa siya yung taong para sa'yo. Pero pwede naman siyang maging tao para sa'yo. Pag hindi niya na ginagawa yung mga bagay na na-stress ka. Tsaka yung sarili mo din. Kung wala kang tiwala sa kanya, bakit nandun ka pa rin? Hindi ka matatahimik habang buhay. Okay na, ilang beses ko naman nalagpasan to okay na ako. Mamahalaga sa akin, okay ako sa pamilya ko. Kung sino man yung taong tinutukoy ko, hindi ko na siya babanggitin kahit anong mangyari. Hindi na talaga. Iba-iba yung tao. At meron pang isa, kung gusto mo talaga, meron isang tao na as in bata pa lang ako, wala akong nakita masama sa kanya. Wala akong nakitang pangit. Wala as in. Hindi sa kanya Actually, sa mga tao na to, wala akong nakitang masama. Pero, may mga narinig ako sa kanila. Hindi, may mga narinig akong kwento tungkol sa kanila na hindi ako makapaniwala. Nantameme ako bigla. As yun narinig ko, ganun as in, yung reaction ko talagang natameme ako. At yung mga tao na to, sana hindi sila maniwala na may makakarating silang masamang kwento tungkol sa akin. Kasi, Diyos ko dahi, baka magkagulo ang Earth. Pag nalaman nila lahat ng kwento tungkol sa kanila. Kasi kung sa akin gagawin yun, kung ako makakarinig ng mga kwento na feeling ko kasi hindi nila magagawa, tapos maririnig nila yung pinagkwentuhan silang ganun, masasaktan sila. Kaya ako, sabihin natin immature, hindi wala naman dun immature, matured, wala yun dun. Hindi ako naniniwala na, hindi siya nagsasabi, mature na siya, hindi. Yung ibang tao na sobrang tahimik. Hindi porket sobrang tahimik, matured. Sobrang tahimik yan kasi hindi niya napipigilan yung sarili niya kung paano maging toxic na tao. Gusto kong matahimik. Ayoko lang dumating yung time na may maririnig akong mga kwento-kwento na hindi naman totoo. Lanas yung kwento, dapat patunayan mo, may katibayan ka. Kasi ngayon, hindi na pwede ang kwento-kwento lang. Pwede ka na makulong. Patulpo mo sarili mo, pakulong mo sarili mo. Yun lang. Memories lang to. Para sa akin, para pag matanda na ako, para sa pamilya ko. Kung ano mangyayari sa buhay ko. Concern lang ako sa mga taong nakatingin sa akin, nagbabantay sa buhay ko, para alam na nila yung kung ano nangyayari sa akin. Para hindi tayo yung bigla na lang pagbalik natin sa lugar natin, ano na yan? Milyonaryo na yan. Walang ganun. Pag nanalo tayo sa loto, humigay tayo. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Huwag ka maggawa ng kwento na masama tungkol sa isang tao. Lalo na pagka
Yun sa'yo, masasama yung pwedeng ikwento o pangit. Tapos totoo pa. 'Di ba? May patunay pa. Tapos meron pa diyang gumagawa ng mga dami account Hindi ko kayo pinapansin pero binabasa ko yung mga message nyo sa akin. At natutuwa naman ako na nag-i-effort kayo ng time para i-chat lang ako. Bye! Sana maging masaya ka! Bye-bye!